Sa unang tingin, ang Japan ay isa sa mga pinakaligtas na bansa sa mundo. Isang lugar kung saan halos hindi umiiral ang krimen. Tahimik, maayos, kontrolado, ngunit sa likod ng ganitong imahe, may nakatagong kabaligtaran na bihirang makita ng karamihan. Dahil sa bansang bihira ang ganitong uri ng insidente, kapag may nangyaring karahasan, hindi ito basta nagiging karaniwang balita. Sa halip, ito ay kadalasang matindi, planado at nag-ugat sa mga emosyong matagal nang kinikimkim. Mga damdaming tahimik na lumaki hanggang sa tuluyan na itong sumabog. At ngayong araw, sisilipin natin ang isa sa mga kasong yumanig sa buong Japan. Ito ang Kato family murder case at isa itong kwento na hindi lamang nakakagulat kundi nag-iwan din ng maraming tanong na hanggang ngayon ay tila wala pa ring kasagutan. Samahan niyo muli akong baybayin ang bawat detalye, suriin ang lugar at hanapin ang mga posibleng sagot sa likod ng isa sa pinakamadilim na misteryo ng bansa. At bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Martes, ikapito noon ng Setyembre taong 2004, naglabas ng babala ng bagyo sa Aichi Prefecture sa gitnang Japan dahilan upang maagang pauwiin ang mga estudyante sa elementarya. Kabilang dito ang 8 taong gulang na si Shogo Kato na kasama ang kanyang mga kaklase ay tuwang-tuwang umuwi at walang reklamo sa biglaang pahinga. 2 araw na lamang bago ang kanyang ika-9 na kaarawan, kaya't para kay Shogo, tila isang maagang regalo ang nangyari. Habang naglalakad siya pauwi sa tahimik na residential area ng Gutsukake sa lungsod ng Toyoake, unti-unti niyang narating ang kanilang 2 palapag na tahanan. Isang bahay na puno ng buhay at alaala kasama ang kanyang ina na si Toshio, ama na si Hiroto at mga nakakatandang kapatid na sina Yuki at Rina at ang pinakabagong miyembro ng pamilya nila, ang kanilang Shiba Inu na si Jackie. Sa paglipas ng panahon, ang pagkuha nila ng asong bantay ay magiging isang desisyong may mas malalim na kahulugan kaysa sa inaasahan nila. Sa mga nakaraang buwan, may mga kakaibang pangyayaring bumalot sa katahimikan ng kanilang lugar. May ilang kahina-hinalang lalaki ang napapansin sa paligid ng kanilang kalye, may mga insidenteng pumasok sa sasakyan, pinakawalan ang hangin ng gulong ng bisikleta ni Rina at sa isang mas nakakakilabot na pagkakataon habang wala ang kanyang mga magulang, may nagtangkang buksan ang kanilang pintuan. Nasa loob ng bahay si Shogo noon. Mabilis siyang sumigaw upang paalisin ang kung sino mang nasa labas at kalaunan ay humupa rin ang panganib. Ngunit kahit na bumalik ang katahimikan, may isang bagay na nanatiling nakakabahala. Habang binabati niya ang kanyang aso sa bakuran, napansin niya ang isang maliit na marka sa pader. Isang pahid ng kulay rosas na pintura na nakalagay sa hilagang silangang bahagi ng bakod. Gayunpaman, mabilis na napalitan ng mas magagaan na kaisipan ang kanyang pag-aalala. Mas inisip niya ang nalalapit na kaarawan, mga lobo, mga regalo at ang cake na siguradong inihanda ng kanyang ina gaya ng ginagawa nito taon-taon. Kaya't kahit ganun, binaliwalan niya ang kaba at tumakbo papasok ng bahay at hindi alam na ang araw na ito ay magdadala ng mga pangyayaring magbabago sa lahat. Kalaunan ay dumating ang bagyo sa kanilang lugar at lumipas ng walang aberya. Pagsapit ng gabi ng ika-8 ng Setyembre, muling luminaw ang kalangitan sa Gutsukake. Kaunti lamang ang ilaw sa kalye, ngunit dahil maliwanag ang buwan, sapat pa rin ito upang bigyang liwanag ang tahimik na paligid. Sa loob ng kanilang bahay, magkasamang nanonood ng telebisyon sina Toshio, Shogo, Yuki at Rina habang inaasikaso ang mga huling detalye para sa kaarawan kinabukasan.
Samantala, ang ama ng pamilya na si Hiroto ay nasa Nagoya, abala sa overtime upang tapusin ang isang mabigat na proyekto. Bilang isang empleyado ng munisipyo, madalas siyang nauuwi ng gabi dahil sa kaniyang trabaho. Kaya nang magsimulang lumiko ang gabi patungo sa bangungot, wala siya sa kanilang bahay. Bandang 9:00 ng gabi, nagpadala pa si Hiroto ng mensahe kay Toshio na magtratrabaho pa siya buong gabi upang makapagpahinga kinabukasan sa mismong kaarawan ng kanilang anak na si Shogo. 11:00 ng gabi, muli siyang tumawag at pinaalalahanan ang asawa na mag-iwan ng ekstrang susi sa dati nilang pinaglalagyan. Maiksi lamang ang kanilang usapan. Walang kakaiba, walang palatandaan ng darating na panganib. Ngunit iyon na pala ang huling pagkakataon na maririnig ni Hiroto ang boses ng kanyang asawa. Pagsapit ng 4:00 ng madaling araw ng ika-9 ng Setyembre, may ilang kapitbahay ang nakarinig ng sigaw ng isang babae mula sa bahay ng pamilya Kato. Tila si Toshio ang sumisigaw. Ilang sandali pa, sinundan ito ng ingay ng mga yabag at pagtakbo sa loob ng bahay. Wala pang 30 minuto ang lumipas, bandang 4:25, muling nagising ang mga kapitbahay at sa pagkakataong ito dahil sa mabigat na amoy ng usok. Nasusunog na ang bahay ng pamilya Kato. Agad naman na tumawag ang kapatid ni Hiroto na nakatira malapit at ipinaalam sa kanya ang nangyayari. Sinabi nitong nasusunog ang bahay at hindi na makita ang kanyang pamilya. Walang pag-aalinlangan, agad na umalis si Hiroto mula Nagoya at ito ay 1 oras na biyahe na tila walang hanggan sa gitna ng matinding pangamba. Pagdating niya sa kanilang bahay, agad siyang sumugod patungo sa loob ng bahay na nilalamon ng apoy, paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pamilya. Ngunit agad siyang pinigilan ng mga bumbero dahil sa tindi ng panganib at usok na bumabalot sa paligid. Pagsikat ng araw, tuluyang naapula ang apoy. Sa sobrang init, pati ang mga bakal na haligi ng bahay ay bahagyang nabaluktot na parang natunaw sila. Nang sa wakas ay naging ligtas nang pumasok ang mga investigador, agad nilang napansin ang loob. Parang isang oven sa tindi ng init, halos walang naiwan na hindi naapektuhan ng apoy. At sa loob, tumambad sa kanila ang isang eksenang magpapatigil sa anumang investigasyon. Batay sa mga ulat at reconstruction, ang bahay ay may 2 palapag. Sa unang palapag, may 3 pangunahing bahagi. Isang kusina sa likod ng silangang pinto, isang tradisyonal na Japanese style na kwarto at isang western style na sala. Sa mismong sala na iyon, natagpuan ang katawan ng bunsong anak na si Shogo. Ayon sa mga rumisponde, hindi na siya makilala at may bakas pa ng usok sa paligid ng kanyang katawan. Kalaunan, lumabas sa investigasyon na siya ay tinamaan sa ulo gamit ang matigas na metal na bagay na nagdulot ng matinding pinsala sa utak na agad niyang ikinamatay. Dito pa lamang, unti-unti nang nabuo ang isang nakakabiglang katotohanan. Hindi ito simpleng aksidente o sunog sa bahay gaya ng una nilang inakala. Ang bata ay pinatay sa mismong araw ng kanyang ika-9 na kaarawan bago pa tuluyang sindihan ang apoy. Pero hindi siya ang nag-iisang biktima. Sa ikalawang palapag, natagpuan ang kanyang nakakatandang kapatid na si Yuki. Tulad ni Shogo, isang beses din siyang tinamaan sa ulo na nagdulot ng matinding pagdurugo sa loob ng kanyang utak. Ngunit may isang kakaibang detalye. May kumot na maayos na nakatakip sa kanyang katawan. Sa kabilang bahagi naman ng bahay, mas lalo pang naging brutal at personal ang sinapit ng mga babaeng biktima. Natagpuan silang nakahandusay sa kanilang kwarto na kapwa tinakpan din ng kumot. Si Toshio ay sinaksak ng higit sa 10 beses sa kanyang likod at mukha, habang si Rina naman ay may halos kaparehong bilang ng saksak sa likod at iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang mga sugat ay malalalim, umaabot sa loob ng katawan at sa lakas ng pagkakasaksak ay nabali pa ang kanilang mga tadyang. Ayon sa pulisya,
Malamang na isang matibay na survival knife na may habang humigit kumulang 20 sentimetro ang ginamit ng salarin. Ngunit kahit sa gitna ng matinding karahasan, kapwa sila tinakpan ng kumot tulad ni Yuki. At dito, lalong naging masalimuot ang kaso. Bakit ang mga babaeng biktima lamang ang sinaktan ng ganito kabigat? Bakit sina Toshio, Yuki at Rina ay maingat pang tinakpan samantalang si Shogo ay hindi? At bakit siya ang natagpuan sa unang palapag sa halip na sa kanyang kwarto gayong hindi siya pinapayagang magpuyat mag-isa? At higit sa lahat, bakit siya ang nakaranas ng pinakamalalang epekto ng apoy? Sa kabila ng mga ingay na narinig ng mga kapitbahay, walang malinaw na palatandaan na may naganap na sagupaan sa loob ng bahay na iyon. Sa halip, pinaniniwalaan ng mga investigador na tulog ang bawat miyembro ng pamilya nang sila ay inatake. Ang paggamit ng mga magkaibang armas ay nagbukas ng posibilidad na maaaring higit sa isang tao ang sangkot sa krimen. Gayunpaman, hindi rin isinantabi ng mga otoridad ang alternatibong teorya na maaaring iisang tao lamang ang gumawa nito ngunit may kasamang matinding pagpaplano at kontrol sa kanyang bawat galaw. Matapos ang pag-atake, ang salarin ay nagkalat ng dyaryo sa loob ng bahay at binasa ito sa kerosene. Malinaw ang kanyang layunin upang palakihin ang apoy at burahin ang anumang bakas ng krimen tulad ng dugo, fingerprint, mga yapak at iba pang maliliit na ebidensya na maaaring magturo sa kanila. Ngunit mas lalo pang naging nakakakilabot ang sumunod na natuklasan. May mga bakas ng itim na usok sa baga ng bawat biktima. Ibig sabihin, sila ay buhay pa at humihinga noong nagsimulang kumalat ang apoy. Sinubukan ng mga investigador na buuin ang eksaktong pangyayari sa loob ng bahay na iyon, ngunit dahil sa matinding pinsala ng sunog, nanatiling malabo ang buong larawan ng insidente. Ang harap at gilid ng pinto ng bahay ay parehong nakalak at walang senyales ng sapilitang pagpasok. Natunaw man ang ilang bintana sa unang palapag dahil sa init. Noong una ay inakala ng mga investigador na maaaring doon dumaan ang salarin, lalo na sa isang bintanang bahagyang nakaangat sa likurang bahagi ng bahay na iyon. Ngunit ayon sa mga kapitbahay, hindi iyon kapanipaniwala. Kilala si Toshio sa pagiging maingat. Palagi nitong sinisigurong nakalak ang lahat ng pinto at bintana sa unang palapag upang protektahan ang kanyang mga anak. Hindi niya basta-basta iiwan ang bahay na bukas. May isang bintana sa ikalawang palapag sa kwarto ni Yuki na natagpuang nakabukas noong insidente, ngunit walang matibay na ebidensya na may gumamit ng hagdan upang maabot ito. Batay sa mga detalye at sa katotohanang si Shogo ang may pinakamababang antas ng usok sa kanyang baga at siya lamang ang nasa unang palapag, lumakas ang posibilidad na siya ang unang inatake at doon nagsimula ang pagpasok ng salarin. May itinagong ekstrang susi si Toshio sa storage shed alinsunod sa bili ng kanyang asawa. Ngunit nang suriin ito ng mga investigador, nanatili itong nasa eksaktong kinalalagyan. Kung nagamit man ito, tila maingat itong ibinalik upang iligaw ang investigasyon bago muling isinara ang bahay at tuluyang iniwan sa dilim ng gabi. Noong una, inakala ng mga investigador na isa itong simpleng burglary na nauwi sa karahasan at ang pink na marka sa labas ay posibleng senyales o di naman kaya ay tag. Ngunit habang tumatagal, mas lalong naging hindi sapat ang teoryang ito dahil malinaw na hindi basta-basta napili ang bahay. Ang tahanan ng pamilya Kato ay nasa tahimik na lugar na napapalibutan ng iba pang bahay, kalsada at sakahan na malayo sa sentro ng bayan. Ibig sabihin, may posibilidad na pamilyar sa lugar ang salarin. Gayunpaman, walang natanggap na direktang banta ang pamilya bago ang insidente. At kahit may ilang drawer na binuksan, iisang bagay lamang ang nawawala. Ito ay ang kwelyo ng aso. Bakit papasok sa isang bahay, magsasagawa ng ganoong tindi ng karahasan at aalis ng halos walang kinuhang mahalagang bagay?
Para sa mga investigador, unti-unting nabuo ang isang nakakatakot na konklusyon. Ang pumasok sa bahay ng pamilya Kato noong madaling araw ng ika-9 ng Setyembre ay may iisang layunin lamang. Walang ibang pakay kundi ang patayin ang lahat ng nasa loob noon. At ang tindi ng ginawa nito, pati na rin ang maingat na pagtatangka na burahin ang lahat ng ebidensya ay nagpapakita rin ng isang bagay. Ito ay planado, metikuloso at pinaghandaan ng mabuti ng salarin. Halos walang iniwang bakas, walang dugo sa labas ng bahay batay sa luminol test na nagpapahiwatig na maaaring nagpalit ng damit ang salarin at sinunog ang anumang kontaminadong gamit sa loob mismo ng pinangyarihan ng krimen. Hindi rin natagpuan ang ginamit na armas, walang CCTV footage na nakakuha ng malinaw na galaw at sa loob lamang ng humigit kumulang 30 minuto, ang lahat ay naganap at natapos sa karumal-dumal na paraan. At upang masigurong walang matitirang ebidensya, gumamit pa ito ng kerosene upang tuluyang sunugin ang bahay at burahin ang anumang pagkakakilanlan. Sa ganitong antas ng paghahanda, para bang isang propesyonal ang nasa likod ng lahat. At dahil walang saksi, lalong naging mahirap para sa mga investigador na tukuyin kung sino ang may kagagawan. Ang tanging naging saksi na maaaring magbigay liwanag sa misteryo ay naroon din sa pinangyarihan ngunit hindi makapagsalita. Ito ay ang aso ng pamilya Kato na si Jackie na nagtatago sa ilalim ng sasakyan sa kanilang driveway na malinaw na takot sa nangyari. Ayon pa sa isang investigador, madalas nilang naisip kung gaano sana kalaking tulong kung naipapakita ng aso ang kanyang nakita. Ngunit sa huli, ang katahimikan ni Jackie ang naging isa sa pinakamahalagang pahiwatig sa buong kaso. Sinasanay ng pamilya si Jackie bilang asong bantay kaya tuwing gabi ay inilalagay siya malapit sa harap ng bahay. Kilala ang lahing itong Shiba Inu bilang alerto at mapagmatsyag kaya inaasahan na agad itong tatakol kapag may lumalapit na hindi kilala. Ngunit noong gabing iyon, walang narinig na kahit anong tahol mula sa kanya. Mas nakakagulat pa ay natagpuan siyang wala ang kanyang kwelyo at nakawala. Ibig sabihin, ang taong nagtanggal nito ay hindi niya tinahulan at posibleng alinman sa pinagkakatiwalaan niya o hindi niya kinatatakutan. Dito nagsimulang mapunta ang atensyon ng mga investigador sa mismong ama ng pamilya. Walang iba kundi si Hiroto Kato. Siya ay kilala bilang maalaga at mapagmahal na ama, ngunit habang mas lumalalim ang investigasyon sa kanyang personal na buhay, may unti-unting lumitaw na ibang larawan. Totoo na madalas siyang umuwi ng gabi mula sa kanyang trabaho, ngunit hindi lahat ng oras na iyon ay dahil sa overtime. Pagkatapos ng kanyang trabaho, madalas siyang pumupunta sa mga mamahaling hostess club kasama ang kanyang mga katrabaho kung saan gumugugol siya ng oras sa pakikipag-usap sa mga babae, gumagastos ng malaking halaga sa bawat bisita at minsan ay nagbibigay pa ng dagdag na pera bilang regalo sa mga paborito niya. Kalaunan, inamin niya na nahumaling siya sa ganitong mundo. Isang lugar na malayo sa kanyang pang-araw-araw na buhay, magarbo at tila isang pagtakas mula sa realidad. May kumalat ding ulat tungkol sa umano'y espesyal na ugnayan niya sa isang batang Pilipina na nagtratrabaho sa isa sa mga club na iyon. Ayon sa ilang impormasyon, umabot sa punto na iniisip niyang iwan ang kanyang asawa at magsimula ng bagong buhay kasama ito. May mga nagsabi ring umaabot sa humigit kumulang 400,000 yen kada buwan ang kanyang ginagastos, bagamat hindi malinaw kung pareho ang nararamdaman ng babae para sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, karaniwan ang relasyong may kapalit na pera, ngunit sa panig ni Hiroto, tila emosyonal ang pagkakasangkot. Hindi maikakaila na nagdulot ito ng unti-unting pagkalamat sa kanyang pamilya. Ayon sa ilang ulat, may mga nasabihan si Toshio na kaibigan tungkol sa pagiging malamig at madalas na pagkawala ni Hiroto. May mga nagsabi ring lumalalim ang hinala niya dahil tila palaging nauubos ang kanyang pera.
Sa paglipas naman ng panahon, unti-unting lumayo ang relasyon ni Hiroto sa kanyang mga anak, lalo na sa dalawang nakakatanda. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatili ang isang mahalagang tanong. May direktang ebidensya kaya na may kinalaman siya sa krimen? Bandang 3:40 ng madaling araw, humigit kumulang 20 minuto bago marinig ang sigaw mula sa bahay ng mga Kato, may isang truck driver na nakapansin ng asul na sasakyan mga 200 metro mula sa pinangyarihan. Napansin daw niya ang plaka nito na mula sa Owari Komaki, ang parehong lugar kung saan nagtratrabaho si Hiroto, kaya agad itong naging kahina-hinala dahil sa oras at lokasyon. Habang patuloy naman ang sunog, may isa pang ulat mula sa mga bumbero. Isang berdeng sasakyan na may parehong rehistrasyon ang nakita ring dumaan malapit sa lugar at minamaneho ng isang lalaking nasa edad 30 hanggang 40. Ang tanong ngayon ay kung si Hiroto nga ba iyon. Sa papel ay may alibay siya. Hindi tumutugma ang plaka ng kanyang sariling sasakyan sa mga nakitang sasakyan sa lugar at may katrabaho siyang nagpapatunay na nasa opisina nga siya noong mga oras ng insidente. Gayunpaman, nananatiling bukas ang tanong kung maaaring pinagtakpan siya ng kanyang katrabaho, bagamat sa kultura ng trabaho sa Japan, hindi rin imposible na totoong nasa opisina nga siya hanggang madaling araw. Dagdag pa rito, ang tawag ng kanyang kapatid ay ginawa sa landline ng opisina, hindi sa personal na telepono na tila sumusuporta rin sa kanyang presensya sa Nagoya, 1 oras ang layo mula sa pinangyarihan ng krimen. Wala ring malinaw na impormasyon kung ganap na na-recover o nasuri ang kanyang call records. Sa kabila ng patuloy na pagdududa ng publiko, hindi kailanman kinasuhan si Hiroto kaugnay ng kaso. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang kwento. Noong taong 2005, 1 taon matapos ang trahedya, naaresto si Hiroto Kato dahil sa kasong panlilinlang at paglustay ng pera. Ayon sa ulat, nakapagnakaw siya ng mahigit 10 milyong yen mula sa kanyang kumpanya. Ito ay perang ginamit niya sa kanyang mga pagbisita sa mga hostess clubs. Sa korte, umamin siya sa kanyang kasalanan at sinabi niyang siya ay isang mahina at nagkamaling tao. Binigyan siya ng suspended sentence at sa naging batayan nito ay ang kanyang depensa na nagsabing nakaranas siya ng hindi maayos na pagtrato mula sa mga investigador habang siya ay iniimbestigahan. Habang tinatanong siya kaugnay ng paglustay, sinubukan din umano siyang piliting umamin sa kaso ng kanyang pamilya. Ayon sa mga ulat, umabot sa punto na dahil sa matinding stress, sinaktan niya ang kanyang sariling hita gamit ang isang ballpen. Simula noon, tuluyan nang umiwas si Hiroto sa publiko. Hindi lang ito simpleng pag-iwas sa media o pagtanggi sa mga panayam sa telebisyon. Bukod sa libing noong taong 2004, hindi na siya muling dumalo sa kahit anong memorial para sa kanyang asawa at mga anak. Maging ang pakikilahok sa mga aktibidad kasama ang ibang miyembro ng pamilya Kato tulad ng pamimigay ng flyers ay kanyang tinanggihan na lalo pang nagpalalim ng hinala ng publiko. Sa isang panayam, nakipagkita sa kanya ang investigative journalist na si Miki Kato upang tanungin kung bakit hindi siya aktibong naghahanap ng hustisya para sa kanyang pamilya. Ayon naman kay Hiroto, kahit anong gawin niya ay titingnan pa rin siyang sospek kaya para sa kanya, tungkulin iyon ng pulisya. Idinagdag pa niya na ayaw na niyang makipag-ugnayan sa pulis o sa media at nais na lamang niyang mapag-isa. Takot siya sa atensyon ng publiko pati na rin sa mga taong dumarating para kausapin siya. Anya, kahit gaano pa kapanipaniwala ang mga argumento ng iba, wala siyang balak makipagtulungan, wala rin siyang pakialam sa opinyon ng mga hindi naman siya lubos na kilala. Ang tanging mahalaga sa kanya ay mapaniwala niya ang mga taong tunay na nakakakilala sa kanya. Si Miki Kato ay matagal nang sumusubaybay sa kaso mula pa noong simula at isa sa iilang mamamahayag na nakausap ang mga direktang sangkot at apektado, kabilang na ang mismong mga investigador. Sa isa sa kanyang mga isinulat, ibinahagi niya ang isang kakaibang pangyayari na lalo pang nagdagdag ng misteryo sa kaso.
Mga 2 taon matapos ang insidente, isang lalaking tinatawag lamang na T ang iniimbestigahan sa Aichi Police Headquarters kaugnay ng ibang kaso. Sa gitna ng pagtatanong, bigla nitong sinabi na alam niya kung sino ang may kagagawan ng krimen sa Toyoake. Sa simula, tila walang basehan ang kanyang pahayag. Gayunpaman, nakapili siya ng tama ng mga larawan ni Toshio at ng sinasabing karelasyon ni Hiroto mula sa hanay ng iba't ibang hindi magkakaugnay na litrato. Bukod dito, nagbanggit din siya ng 4 hanggang 5 posibleng sospek kabilang ang ilang miyembro umano ng Yakuza at mga dayuhan. Ayon pa sa kanya, may mga gumawa raw ng duplicate na susi sa bahay ng pamilya Kato at sinubukan pa umano itong gamitin bago ang insidente. Nagawa rin niyang iguhit ng may detalye ang paligid ng lugar na lalo pang ikinagulat ng mga investigador. Dahil dito, agad na nag-alerto ang Special Investigation Team at ilang buwan nilang sinuri ang kanyang mga pahayag. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nagbago ang kanyang salaysay. Ang mga detalye ay tila umaayon na lamang sa kung ano ang inaasahang marinig ng mga investigador hanggang sa tuluyan itong mawalan ng kredibilidad. Sa huli, itinuring na hindi mapagkakatiwalaan ang kanyang mga testimonya at isinantabi na lamang ito. Para sa mga investigador na naniniwalang iisa lamang ang may gawa ng krimen, tuluyang tinanggihan ang kanyang mga sinabi. Ngunit para kay Miki, nananatiling bukas ang posibilidad na may bahid ng katotohanan ang ilang bahagi ng kanyang salaysay. Sa isang artikulo noong taong 2024, isinulat niya na may isang dating investigador mula sa unang dibisyon ang nagsabi sa kanya na naniniwala itong may dahilan kung bakit nangyari ang insidente noong 9 ng Setyembre, ngunit tumanggi itong magbigay ng anumang detalye. Sa halip, binalaan pa siya na huwag nang maghukay pa ng mas malalim dahil maaaring siya ang mapahamak. Pagkatapos noon, bigla na lamang natigil ang pag-uusap. Bakit nga ba 9 ng Setyembre? Ano ang kahalagahan ng petsang iyon? Dahil sa muling pagbabahagi ni Miki ng kwento ni T, muling nabuhay ang interes ng publiko sa kaso. At mula roon, mas lalong dumami ang mga tanong na hanggang ngayon ay walang malinaw na sagot. Sa internet, patuloy ang mga haka-haka. Bakit gugustuhin ng isang tao o grupo na targetin ang isang ina at 3 nitong anak? Posible bang may nakagalit si Hiroto sa mga taong nakasalumuhan niya sa mga club o may hindi siya nabayarang utang o may nagsasabing maaaring siya mismo ang target at nagkataon lang na wala siya sa bahay noong gabing iyon? May iba ring mas malayong teorya na maaaring siya mismo ang nasa likod ng lahat gamit ang natitirang pera at impluwensya niya. May ilan ding nagsasabing posibleng may babaeng nagselos o may personal na galit sa pamilyang iyon. Ngunit dahil hindi napapatunayan ang kwento ni T, nananatiling haka-haka lamang ang lahat ng ito. Sa kasalukuyan, hindi na rin ito binibigyang prioridad ng mga otoridad dahil mas inuuna nila ang mga kasalukuyang kaso kaysa sa mga lumang investigasyon na halos wala ng bagong lead. Ang Kato House ay pansamantalang pinanatili matapos ang insidente dahil may pag-asang makakuha pa noon ng karagdagang forensic evidence. Giniba rin ito dahil sa structural damage sa mga kabataang naninirahan sa lugar at sa paniniwala ng mga investigador na malaki ang posibilidad na mananatili itong hindi malulutas. Gayunpaman, may isang taong tumangging hayaang mawala sa alaala ng publiko ang kasong ito. Siya si Amami Toshi, kapatid ni Toshio na gumamit ng pseudonym upang mapanatili ang kanyang identidad. Mula sa unang araw, determinado si Amami na ipagpatuloy ang laban para sa kanyang kapatid, pamangkin at ang mga batang hindi na nakapagsalita para sa kanilang sarili. Isa siya sa mga miyembro ng Sora no Kai, isang organisasyong nagtagumpay sa kampanya na alisin ang Statute of Limitations para sa mga capital offense upang hindi makatakbo ang mga salarin sa paglipas ng panahon. Tuwing 9 ng Setyembre, nagtitipon siya kasama ang iba pang miyembro ng pamilya Kato sa Kutsukake.
Namimigay sila ng flyers, nagpapalaganap ng kaalaman at patuloy na ikinukwento ang buhay ng 4 na taong minsang naging masigla ngunit ngayon ay nananatiling alaala na lamang. Si Toshio ay inaalalang isang dedikadong ina na ayon sa lahat ng nakakakilala sa kanya ay buong buhay na inialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga anak. Kahit hirap sa buhay, nagtrabaho siya bilang full-time parent at part-time worker sa isang pizza shop at racetrack. Sa kabila ng kakulangan, hindi siya kailanman nagkulang sa pagmamahal at pag-aalaga sa kanyang mga anak at palagi siyang kilala bilang masayahin at mahinahon. Si Yuki naman ay isang natural na atleta. Sumasali siya sa iba't ibang after-school activities tulad ng karate at naging captain pa ng track and field club. Isa rin siyang tagahanga ng aktres na si Ayo Ueto. Pagkatapos ng insidente, isang class anthology ang naglalaman ng mga salitang naglalarawan sa kanya. Siya ay may leadership, determinasyon at inspirasyon. Ayon sa kanyang ina, tila nagmamadali raw si Yuki sa kanyang 15 na taon sa mundo na parabang sinusubukan niyang maranasan ang lahat ng sabay-sabay. Pakiramdam niya, marami sana itong gustong gawin at hindi pa dapat natapos ang kanyang kwento. Tulad ni Yuki, si Rina ay atleta din. Siya ay setter sa volleyball team ng high school at humahanga sa national player na si Kurihara Megumi. Bukod dito, mahilig din siya sa musika at pagiging creative at nagpipiano siya at gumagawa ng mga accessories. Katulad ng kanyang ina, maalaga rin siya at madalas niyang inaalagaan si Shogo, ang kanilang nakakabatang kapatid. Umaasa ang kanyang ina na balang araw ay makakaranas siya ng pag-ibig, ngunit hindi na iyon mangyayari pa. Ang pagkawala ni Rina ang naging inspirasyon ng kanyang best friend na si Y upang maging nurse at ialay ang kanyang buhay sa pagliligtas ng iba bilang pag-alala sa kanya. Si Shogo naman, kahit bata pa, ay may malinaw ng pakiramdam ng hustisya. Marahil na impluwensyahan ng kanyang paboritong bayani na si Ultraman. Sa isang time capsule na natagpuan matapos ang insidente, may iniwan siyang isang drawing. Sa likod nito, isinulat niya na pangarap niyang maging pulis balang araw. Hanggang ngayon, naaalala pa rin ng mga tao sa lugar ang pamilya Kato, ang mga school event, ang masiglang aso sa bakuran at ang buhay na dati umaalingaw-ngaw sa bahay na iyon. Ngayon, isa na lamang itong bakanteng lote na dinadalaw pa rin ng kanilang tita tuwing anibersaryo. At diyan nagtatapos ang kaso na tinalakay natin ngayon. Isang kasong hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas at tila kinalimutan na ng mga investigador. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito, ay huwag mong kalimutang ilagay naman sa comment section ang iyong saloobin sa kasong tinalakay natin ngayon at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Maraming salamat at palaging mag-iingat.